glory. And because we are God's people, we must partake of that glory somehow. Dapat ang buhay natin ay mayroong kaluwalhatian, kapayapaan, kasaganaan, kasiyahan. Kaya lang may mga sagabal, may mga bagay tayong dapat baguhin para ang luwalhati ng Diyos ay dumaloy sa ating buhay. At may mga bagay naman na dapat lang tanggapin. Sabi ng isang very popular quote, Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Kailangan ng tao ay may kapayapaan at tanggapin ang dapat tanggapin at hindi naman pwedeng baguhin. At meron siyang lakas ng loob na baguhin ang mga pwedeng baguhin. At dapat ang tao marunong na malaman kung alin ang pwedeng baguhin at alin ang dapat tanggapin na lang. Maraming matututunan mula sa buhay ni Haring David sa ganitong larangan ng pagpili kung anong gagawin, pagkilala kung anong dapat baguhin at dapat tanggapin. Ang ating pag-aaral ngayon sa pagharap ng ganitong mga suliranin, mga challenges at hamon sa buhay, pinamagatan natin, Do a David. Gayahin si Haring David. Alam po natin na may mga pagkakamaling nagawa sa buhay si Haring David. Isa dyan, nung maakit siya sa isang babaeng may asawa, ay ipinahamak niya ang asawa nito. At ang asawang yan ay namatay sa digmaan, kung kaya't nakuha niya yung babae at naging asawa rin niya. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan na ito na sa simula ay bawal. Kung kaya naman, merong naging bunga ang pagbubunga ng kanilang ginawang mali. Ang bata, isinilang, subalit nag-agaw buhay. At doon sa kasaysayan na yan tayo ngayon hahanap ng katuruan na pwedeng i-apply sa sarili nating mga buhay ngayon. Pangalawang Samuel 12, 15 hanggang 17. 2 Samuel 12:15-17. Tulad ng sinabi ni Yahweh, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Nanalangin si David sa Diyos para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng panluksa at nag-ayuno at sa lupa nahiga ng gabing yon. Lumapit sa kanya mga matatandang pinuno sa palasyo at hinimok siyang bumangon, ngunit tumanggi siya. Ayaw rin niyang kumain. So David did what he could do. He pleaded for the child and he wanted to save the child's life. Isang ama na nagmamahal sa kanyang anak, na nag-aagaw buhay, nagluksa, nag-ayuno, nahiga sa lupa, imbes sa magandang higaan ng hari, nagmababang loob sa Diyos, nagpakumbaba, hinihingi ang himala at pagpapagaling ng Diyos. Pangalawang Samuel 12:18. Pagkalipas ng 6 na araw, namatay ang bata. Hindi nila ito masabi kay David, sapagkat iniisip nilang lalo silang hindi pakikinggan ito at sa halip ay gumawa ng marahas na hakbang. Nakita nila ang pagkabagabag ng ama, ang kanyang pagsisikap, ang kanyang pagluluksa nung buhay pa yung bata. Ngayong namatay na, ano pa kaya ang pwedeng gawin nito? Kaya hindi nila malaman kung paano sasabihin. Baka may gawing marahas, baka magpakamatay, baka patayin sila. Hindi nila alam kung anong pwedeng gawin ng isang hari na sobrang nagdalamhati. Pangalawang Samuel 12, 19 hanggang 20. Nakita ni David na nagbubulungan ng mga alipin, kaya't naghinala siyang patay na ang bata. Patay na ba ang bata? Tanong niya. Patay na nga po, kamahalan. Sagot naman nila. Pagkarinig nito, bumangon si David, naligo at nagbihis. Pumasok siya sa bahay ni Yahweh, nagpatira pa at nanalangin. Pagkatapos, umuwi siya at humingi ng pagkain. Upon learning that the child was already dead, David got up. Nakadapa siya sa lupa. Isa po yung kaugalian nila pagka nagluluksa, pagka talagang tumatangi sa Diyos, nakadapa sa lupa. But David got up. David washed his body. The English versions even tell us that he put on lotions. He changed his clothes. Then he went to the house of the Lord and worshipped. After that, he went to his own home, the palace, and ate. Pangalawang Samuel 12:21. Tinanong siya ng kanyang mga tauhan, hindi po namin kayo maintindihan. Nung buhay pa ang bata, nag-ayuno kayo at tumangis dahil sa kanya. Ngayong patay na, bumangon kayo at kumain. The servants got perplexed.
Katakataka nga naman dahil kadalasan, pagka namatay yung pasyente, namatay yung pinag-aayuno, lalong nagluluksa yung namatay, lalong hindi kakain, lalong hindi maliligo, lalong magpapakanda, hapis-hapis. Baligtad ang nangyari. Nung malaman ni David na patay ng anak, bumangon, naligo, naglotion, nagpabango, nagworship, umuwi sa kanyang bahay na komportable at humingi ng pagkain at kumain. Nagtaka ang lahat. Bakit ganon? Kabaligtaran sa ginagawa ng nakararami. Pangalawang Samuel 12, 22 hanggang 23. Nung buhay pa ang bata, ako'y nag-ayuno at tumangis sa pag-asa kong kahahabagan ako ni Yahweh at pagagalingin ang aking anak. Ngayong patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba ang kanyang buhay? Balang araw, susunod ako sa kanya, ngunit hindi na siya makababalik sa akin. Nakita niyo ang connection sa sinasabi natin, to change the things I can, to accept the things I cannot change, and to have the wisdom to know the difference. David explained that doing something for the child had its own time. May oras para magkiusap sa Diyos. May oras para mag-ayuno, may oras para gumawa ng paraan, at yun ay nung buhay pa ang bata. At ngayong ang bata ay sumakabilang buhay na, iba na ang hinihingi ng oras, iba na ang hinihingi ng pagkakataon. Kinailangan ng harapin ang dapat harapin, tanggapin ang di na mababago, and to get up and get on with life. At sabi sa pangalawang Samuel 12:24, inaliw ni David si Bathsheba at sinipingan muli. At sabi ng mga susunod na talata, siya'y nagdalang tao at isinilang si Solomon. Hindi lang naman si David ang nagluluksa, hindi lang naman si David ang nagdurusa sa nangyari, lalong-lalo na ang ina ng bata, si Bathsheba. Malalim ang sugat na nilikha nito sa kanyang puso, kaya matapos bumangon si David at ayusin ang kanyang sarili, ay inasikaso naman niya ang kanyang asawang si Bathsheba na nagdadalamhati din naman. David comforted the bereaved mother. David did what could be done to recover and to replace the loss. At sila ay muling nagsiping bilang mag-asawa, nagbunga ito ng isang sanggol na naman at si Solomon ang isinilang. Napalitan yung nawalang bata. Ano ngayon ang kinalaman natin sa kwentong yan? Every family, nearly every person, if not every person, has this dying child. The dying child can have many equivalents. Sa atin pong mga buhay, ano ang isang may sakit o malubhang mahal? Bata, anak. Yan ay maaaring ibang mga bagay. This dying child can have many equivalents in our lives today. Maybe a sick and a dying dream. Meron kayo isang pangarap na napakatagal yung inalagaan at pinalaki, pagkatapos ngayon parang nanganganib na ang pangarap na ito'y gumuho, mawala, maglaho. Katumba siya nung bata sa kwento. This child in your life could be a dying enterprise. Isang proyekto, isang negosyo, isang ginawa at tinaguyod, isang bagay na pinipilit itayo at buuin. Subalit ngayon ay nanganganib na hindi ito matuloy at biglang maglaho. This could be a dying relationship. Isang pagmamahala na mukhang naghihingalo, mukhang magwawakas, mukhang matatapos. Dahil maaari ang minamahal ay naghihingalo rin at may sakit. O kaya yung pagmamahalan mismo ang humihingi na siya mailibing sapagkat natatapos. Maraming bagay sa ating buhay na katumbas ng batang ito. Nais mong itangis, nais mong ihingi ng habag sa Diyos sapagkat nag-aagaw buhay. Santiago 4:2, mayroon kayong minimithi, ngunit hindi nyo makamtan. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi nyo maangkin. Katulad ni David, gustong-gusto niyang maangkin ang buhay ng batang ituloy pa yon. Gustong-gusto niya na tumanda pa ito at makita niya. Pero may mga sagabal doon. And in this day in your life, in this part of our lifetime, brothers and sisters, when you have a dying child in your arms, when you have a dying dream, a dying relationship, a dying enterprise, do what you can to extend that life. Do what you can to save that child. Do a David. Gayahin si David.
Anong ginawa niya? Seek medication and healing for the child. Lahat ng maaaring makuha na panggagamot, manggagamot at gamot ng isang hari, ibinigay sa kanyang anak. Gawan niyo ng paraan ang naghihingalo ninyong mga alaga sa buhay. Pangalawang Hari 5:2, sinabi nito, ito ay ang katulong na dalagita sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya niyon. Meron pong isang mayamang lalaki na may ketong, at sabi nung katulong, ilapit niyo sa propeta, at sa tulong ng Diyos, gagaling yan. Dapat gumawa ng paraan ang isang taong may karamdaman. Like David, pray. And if you have the conviction to do so, fast. Santiago 5:16, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kaya ay manalangin, humingi ng tulong sa mga matuwid na tao. Hindi naman natin masabi na matuwid si David nung nanalangin siya eh. Kasi inagaw nga niya ang asawa ng may asawa. Ang kanyang mga hukbo ay nasa digmaan, siya ay nasa palasyo, nakita niya itong babaeng naliligo. Ipinatanong niya kung sino yon at nalaman na asawa pala ng isa sa kanyang mga kawal. Ipinakuha niya ang babaeng ito at sinipingan at nagbunga ang pabalik-balik at paulit-ulit nilang ginawa na yon. Kaya nung nagdadalang tao ang babae, nawawala naman yung lalaki at nandun sa digmaan, ano yon? Mental telepathy. Sabihin ako, buntis ako, paano yan? Wala yung asawa ko. Ang tagal-tagal lang wala, paano ko ito ipapaliwanag? Ipinatawag ni David ang lalaki para magbakasyon. Para siyempre, iniisip niya, masisipingan nun yung asawa, kaya na nila lituhin. Madali naman, lituhin na yung kalendaryo. Anong sasabihin na lang ng babae? Nalito lang ako sa pagkukwenta-kwenta, ganyan. Pero, ang point, hindi naman sumiping yung lalaki dahil sabi niya, hindi ko magagawa na magpahinga sa tabi ng asawa ko na ang aking mga kasamang kawal ay nandun sa digmaan. Doon siya natulog sa palasyo ng hari, sa pintuan ng hari na tinutulugan ng kanyang mga katulong. Alam niyo siyempre, mga katulong natutulog sa pintuan ng kanilang amo para kung tawagin, nandun, they can also protect. Hindi nila napauwi. So, paano nilang ipapaliwanag? Palaki na ng palaki ang tiyan nitong babaeng ito. So, ang ginawa ni David, inassign niya ang lalaking ito doon sa front line, sa pinakamapanganib na lugar ng giyera at ibinilin pa sa kanyang mga kawal, pagka siya ay nandun na sa piling ng mga kaaway, iwan nyo. At nasa ganun, mapatay na mga kaaway. At napatay nga yung lalaki. At mula noon, nakuha na niya tong asawa at na naging kanya na buong buo. Yun nga, yung anak na yon ang pitabi nating namatay. Dalangin siya ng dalangin, pero wala naman yung sinasabing kabanalan, no? Pero kahit na hindi tayo banal, manalangin pa rin tayo, ano malay nyo? Diba? Maawain ng Diyos. But in that case, the power of prayer did not work, and the Lord did not hear that prayer. The child died. What can we do before the Lord? What can we do in our lives when our dreams are dying, when our loves are dying, when our loved ones are dying? Weep like David. He wept. Express your sorrow. Express your anguish. Don't be on denial. Nalulungkot ka, di malungkot. Hindi mo kailangan pigilin ang iyong lungkot at ang iyong luha. Unang Samuel 1:10, buong pait na lumuha si Ana at taimtim na nalangin kay Yahweh. At siya naman ay dininig. Yan ang gagawin. Kung buhay pa, pwede pang buhayin, may laban pa, pwede pang ilaban. Ilaban ninyo ang pwede pang ipaglaban at pwede pang magkaroon ng pag-asa. But if the child already died, if the child is already dead, if the dream, the quest, the enterprise, the relationship already ended, what will you do? You have to do another David. May pangalawa namang ginawa si David eh. Kung namatay na ang minamahal, kung nagwakas na ang pag-iibigan, natapos na ang relasyon, nagwakas na ang kwento, do another David, get up. Bumangon. Hindi na pwedeng maibalik ang hindi na pwedeng ibalik. Hindi na pwedeng bawiin ang nawala na. Hindi na pwedeng buhayin ang sumakabilang buhay. Hindi na pwedeng buuin ang talagang tuloy-tuloy ang nawasak. What do you do? Like David, get up. Wake up. And we wake up from your sleep, from our sleep. Anong uri po ng pagtulog ang ating binabanggit? Ang taong umaasa,
Ang taong umaasam, ang taong humihiling ay parang tulog. Nananaginip lang siya. Pinapanaginipan lang niya yung gusto niyang mapanaginipan. Pinapakinggan lang niya ang gusto niyang marinig. Tinitingnan lang niya ang gusto niyang titigan. Subalit tinatanggihan niya ang maraming bahagi ng katotohanan na hindi sangayon sa kanyang kagustuhan. After a time of denial, after a time of simply focusing on what we want and what we like, when reality knocks at our door, and when we have to face the death of this child, whoever this child is, we have to wake up from our sleep. We have to wake up from our lack of consciousness and awareness. Kailangan na tayong gumising sa mga pagtutulog-tulugan. Kailangan na tayong dumunong mula sa ating mga pagmamaang-maangan. At kailangan na tayong bumangon mula sa ating mga pagkahibang at pagkabulag kung talagang wala nang magagawa. We have to wake up from our dreaming and we have to wake up from our nightmares. Many people live in their nightmares. They live in the shadow of their unpleasant memories and fears. Pero kung talagang wala na, tapos na ang sentence, nandun na ang subject, nandun na ang predicate, lagyan na ng tuldok. Some things have to end. Only because other things cannot begin unless they are ended. Meron talagang tinatapos para makapagsimula muli. If there was a child that died in your life, a dream that died, an enterprise, a relationship, and you know that it can no longer be brought back to life, rise from your dark night. Rise from your ignorance. Rise from your lack of control of yourself. Kasi ang taong umaasam, nawawala ng control sa sarili, binubulag ng kanyang mga pagnanasa. Rise from your usually self-manufactured lies. Kuminsan, niloloko natin sa sarili. Gumagawa tayo ng mga kasinungalingan na nakapagpapalubag ng ating loob, subalit hindi naman nakakapagpatatag sa atin para harapin ang totoo. At kung may mga dapat nang harapin, bumangon tayo mula sa mga kasinungalingan na tayo rin ang bumuo at lumikha para linlangin ang mga sarili natin. We have to rise to reality. Harapin, tanggapin ang katotohanan. Walang sugat na gagaling kung hindi mo na ito bubulat-latin, lilinisin kahit mahapdi. Kailangang tanggalin ang takip, linisin upang magsimula ang tunay na paggaling. Ang sugat na tinatakpan-takpan lamang ay lalong nabubulok at nagnanana. Kaya kung kailangan harapin na isang bagay, mahapdi man ito, harapin para magsimula na ang paggaling at magkaroon ng panibagong buhay. Kawikaan 20:13, matulog ka ng matulog at ikay maghihirap, ngunit maganda ang iyong bukas kung ikay magsisikap. Pwedeng i-apply ito sa economics, pero lalong-lalong pwede sa ating buhay emosyonal. Huwag mong tulugan, gumising ka, tanggapin mo ang totoo. May panahon ng paglimot, may panahon ng pagtalikod sa katotohanan, at may panahon din ng pagharap dito. Kamakailan lamang isang mahal sa ating buhay ang namatayan, at pagkatapos kung ano-anong iniisip niya para lang malibang, para makalimot, surrounded by born-again Christians that keep whispering to me, Pastor, huwag niyang payagan. Pastor, huwag niyang payagan. Kailangan yan, kailangan verse, kailangan Bible, kailangan righteous siya. Sabi ko, alam mo kung ano makakapagtawid sa kanya hanggang bukas, hayaan natin siya makatawid hanggang bukas. Kung ano makakatawid sa kanya mula bukas hanggang bukas ng gabi, hayaan natin. Huwag muna natin siyang sermonan, huwag muna natin pagalitan, huwag muna natin siksikan ng mga doktrina. Ang kailangan muna ay magmanhid siya para yung sobrang sakit ay maibsan. Matapos ang ilang araw, kung nakaka-recover na siya at gusto niya naman siyang turuan ng mga doktrina niyo, sige. Pero hayaan muna natin siya mag-grieve. Allow the person to be human and allow the person to be sad. Hindi yung, bakit Christian ka, nalulukot ka? Saan nalulukot ako eh? Anong gagawin ko? Magpapanggap ako, hindi ako nalulukot dahil ako Christian. Hayaan natin siya. Ang tao po na nagluluksa, ang taong sobrang nahihirapan, ang kailangan lang itawid. Yung mula ngayong gabi hanggang bukas ng umaga, wag lang siya magpakamatay, accomplishment na yon. At mula bukas ng umaga hanggang bukas ng gabi, huwag siyang tumalon sa building, huwag siyang maglaslas ng pulso, accomplishment na yon. Kung ano ang kailangang mangyari para yon ay maganap sa kanya, magkaroon siya ng kapayapaan kahit man lang dahil namanhid siya, hayaan, so that the person will heal. Saka na uli yung papagalitan mo na naman kung ano-ano ang pagkagagawain mo doon sa tao. Hirap na nga, papasanan mo pa ng additional guilt.
Dahil bakit siya nalulungkot? Christian siya. Sa nalulungkot siya. Napakahalaga na maging sensitive tayo sa tao nagdurusa. Hindi yung lagi na lang tayong may lesson to teach people. For everything there is season and a time for every matter under heaven. At matapos na lumampas sa pinakamalalim na gabi, wala na siyempre pwede mangyari kundi dumating ang madaling araw at magliwanag. Roma 13:11, panahon na upang gumising kayo. So may panahon para gumising. Do another David. Namatay na ang bata, hindi ko minamaliit ang ating mga kalungkutan, but what you must do, wash up. Ano naman ang mangyayari? Mabubuhay nyo ba yan kung miserable ang itsura nyo? Mabubuhay nyo ba kung hindi kayo kumain? Mabubuhay nyo ba kung kayo ay nabulok na rin? Wash up. Mateo 6:17, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo yung buhok na sinabi ni Jesus. Kahit ka pa nag-aayuno, kahit ka pa may lungkot, hindi mo kailangang isuot sa mukha mo yung iyong kalungkutan. Maghilamos ka. Live again. At ito yung context ng sick being anointed with oil. Kumisan may magpapapray sa akin dahil may sakit. Pastor, wala ko ba kayong langis? Hindi nyo ba ako bubusan? Hindi nyo ba ako papahira ng langis? Sabi ko, ay pagpe-pray na lang kita. Bakit po yung iba binubuhos-buhusan ng langis yung mga ipinagpe-pray nila? So kung may konteksto yung langis na yan. Kasi yung anoint with oil, hindi naman magical yung oil na magpapagaling. Sa Biblia, lalo ng New Testament, when you're anointed with oil, ibig sabihin magpostura ka, maghilamos ka, refresh yourself, mag-lotion ka, maglagay ka ng kung ano-ano mga pampabango, yun yung anoint with oil. At anong kahulugan na ina-anoint with oil? Yung sick. Siyempre, yung sick, miserable ang itsura, makintabang mukha, maraming mga langis-langis sa ulo niya, yung siya amoy higaan. Pero sabi niya, kung ipinapanalangin ninyo ang may sakit at nananiwalig kayo na gagaling, anoint with oil, buhisan nyo na, pusturahan nyo na, ihanda nyo sa pagbangon dahil naniniwala pa kayo na babangon siya. Yan ibig sabihin ng anoint with oil. Hindi naman magic itong oil, tuk-tuk-tuk, galing ka na. Ibig sabihin, anoint this person with oil. Bihisan nyo na parang gagaling na yan mamaya. Ayusan nyo siya, hindi yung mukha siyang bangkay. Ibig sabihin, ganun, katibay ang pananalig na inayusan na yung ipinaganalangin dahil babangon na yan, gagaling na yan. Pero yung pahiran ka ng langis, walang magic yon. Kahit ano pang langis yun, kahit virgin coconut oil yun, o yun ay latik o bukayo, wala yun. Dapat naunawaan natin yung konteksto ng Biblia kasi kung ano pinaggagawa ng mga tao dahil sa maling pag-unawa ng kahulugan ng kultura ng mga tao na ito. So we wash up, and if we need to do so, wash up spiritually. Awit 51:7, ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. So it could be a washing up of the body, it could be a washing up of the spirit, so that you may be ready to live again, you may be ready to be alive again. So what do? Do a David? Dress up. Nung nalaman niya na yung batay namatay na, bumangon siya, naligo, nagpabango, at nagbihis ng magarang damit. Look good, feel good. You may grieve, but you don't have to wear your grief on your sleeves. Because when you dress up, when you smell good, you invite beauty. You invite cheerfulness. You invite happiness into your life. May power yung mga yan eh. Pati mga kulay, pati mga amoy na pinapatunayan ng aromatherapy, pinapatunayan ng color therapy. Mayroon niyang epekto sa ating damdamin ng mga pinagsususuot natin. Kaya dapat pinipili-pili mo rin. Pinapasaya-saya mo ang iyong buhay. Ang mga kulay na isinusuot mo, hindi yung parang either ililibing ka o nakipaglibing. Kailangan pasayahin mo ang iyong buhay. Malungkot na nga, papalungkotin mo palalo. And the most important thing to wear a smile. A cheerful face invites happiness. A long face invites sorrow. Kawikaan 15:30, ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan. Napakahalaga yung may ngiti tayo sa ating labi kahit hindi laging nakangiti ang ating puso. What did David do? Look up. He worshipped. Para pumunta ka sa temple, aakyat-akyat ka ng konti, mataas yung lugar na yon. So he looked up. Namatay na ang bata, namatay na ang pangarap, natapos na ang lahat, worship. Find guidance, find strength and inspiration in God. Lalo kang dapat kumapit sa Diyos. Kanino ka pa kakapit? Awit 121, 1-2. Doon sa mga burol ako'y napatingin.
Saklolo sa akin, saan manggagaling? Ang hagad ko'y tulong. Kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Namatay ang bata, look up to God. Worship God. And it can help you look up to great people. Maraming mga tao na pwede pagkuhanan ng lakas, inspirasyon at tulong. Look up to people. That's why we must surround ourselves with people who make sense, people who are godly, people who are made of good stuff, so that when we become weak, we can draw strength from them. And when we are strong, we can give them our strength. Hebreo 12:1. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. So pagka tumatakbo ka, ang titingnan mo yung mga nangunguna, hindi yung mga kulelat. No? Tinitingnan mo yung may mga na-accomplish, gaganahan ka sa buhay. So kayo, pagka nalulungkot, ang inyong isama sa buhay nyo, yung mga may kasiyahan, may mga kalakasan, para tayo maiangat. Kailangan gumawa ng paraan. Look up and not down on people. Ang titingnan mo yung nakaka-inspire, yung mas mataas, yung mas maraming nagagawa. Kesa i-compare mo ang sarili mo, ba't sila walang ginagawa, ba't sila tamad, ba't ka ko-compare doon? Dapat yung nakakabigay ng inspirasyon. Be upward looking. And when you look at people, look for the noble, look for the sublime, the encouraging, the inspiring in them. Filipos 4:8. Dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Pinupuno natin ang isip ng ganitong mga bagay, lalo't namatay ang bata. Hindi yung lalo mo pang palulungkotin ng iyong buhay, mag-iisip ka pa ng lalong dilim ng iyong mukha. And what did David do that we can do? Go up. Go up to your palace, go up to your home, go to where you can be comfortable. Lucas 15:18, nakita niyo yung alibughang anak na naglayas? Nung nagipit, sabi niya, babalik ako sa aking ama. At sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Mga kapatid, ang dami natin pagdurusa na mawawakasan kung uuwi lang tayo. Umuwi ka lang sa asawa mo, umuwi ka sa nanay mo, umuwi ka sa kapatid mo, umuwi ka sa mahal mo sa buhay, umuwi ka sa pangarap mo na nilimot mo, umuwi ka sa iyong sarili dahil nawala ka sa sarili. Dapat ang tao umuwi. Tulad ng nangyari sa taong ito, na sobrang hirap ang dinanas, na hindi naman niya daranasin sana kung nandun lang siya sa kanilang sariling tahanan. Marami tayong pagdurusa kasi wala tayo sa sarili nating tahanan. Wala tayo sa sarili nating comfort zone. Wala tayo sa ating accomplishment zone. Wala tayo sa sarili. Ang bawat tao kagalang-galang, pero pag hindi mo na ginagalang ang sarili mo, nagpapakahamak-hamak ka na dyan sa pagpapalimos mo ng konting pagtingin, magdurusa ka. Dapat bumalik ka sa sarili mo, yung sarili mong may paggalang, yung sarili mo na merong identidad, yung sarili mong may kabuluhan, na hindi lagi nakapulupot, nakaasa, nakasandal sa iba. Maraming pagdurusa ang matatapos kung uuwi tayo. Kayo ang mag-isip kung ano yung uuwian nyo dapat para matapos ang maraming pagdurusa. And like David, what do we do? Namatay na ang bata. Fill up, eat, drink. Ano pang magagawa mo? Namatay na, alangan namang sumunod kang mamatay. Hindi naman natin pinipilit na magkaroon tayo ng gana dahil talagang makumisan, mahirap lumulon kung malulungkot ka. Pero dapat kumain ka na lang ng mas madaling lulunin. Huwag ka munang kumain ng mamon, mahirap talagang lulunin yun, lalo nagluluksa ka o pulburon. Pero pwede ka naman humigop ng sopas. Pwede ka naman magpaswero kung talagang hindi ka makalulon. Gumawa ka ng paraan dyan para ka mabuhay. May nakalibing dyan o kaya may nakaburol, tas ikaw ito nag-aagaw buhay din. Di ba doble problema yan? Fill up. Katulad na lang na isang propeta, nalungkot ng nalungkot, gusto nang mamatay, yung pala, gutom lang. Unang hari, 11, 7 hanggang 8. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, ginising niya muli at sinabi, bumangon ka at kumain, napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siyang muli at uminom,
At ang pagkain ito'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. So the great prophet was so depressed. He wanted to die. Yung pala kulang lang siya sa kain, sa tulog at pahinga. Kaya nung siya'y nakatulog, pinakain siya ng anghel, pinainom. Anong sabi? Bumangon ka at kumain. Huwag mong daan nila sa tulog kasi hindi ka pwedeng matulog ng gutom. Kumain ka dahil mahaba pang lalakarin mo. At nung nakakain, nakatulog, naglakbay ng walang tigil, 40 araw at 40 gabi. Yun yung taong gusto nang mamatay sa panghihina. Mga kapatid, ang kininyo ang verse na ito kung kailangan nyo ito ngayon. Kung merong kayong mga panlulumo, panghihina, depression, lungkot, kumain kayo kasi mahaba pa ang buhay. Kung hindi nyo balak mailibing bukas, kumain kayo. Kung balak nyo pang bumabuhay, humaba pa yan, kumain kayo. Kung lungkot na lungkot kayo dahil may namatay, pero marami pang ibang buhay na umaasa sa inyo, kumain kayo. Kasi meron pa kayong mga tungkulin sa buhay. Hindi pwedeng nalungkot ka, tutunawin mo na ang utak mo sa drugs o alak. Marami ka pang buhay na dapat isabuhay. Hindi mo dapat laslasin yung pulso mo o tumalong ka sa building o kumain ka ng lason kasi marami ka pang saya na naghihintay sa'yo. Lalo pa nga kung nauna na ang napakaraming lungkot, di naubos-ubos na halos yan, ang natitira na lang yung saya, tas diyan ka pa ngayon magpapakamatay, parang lugi ka niyan. Ang kininyo ito, ano man ang mga hilahil at kahirapan sa buhay, kumain kayo dahil mahaba pa ang lalakbayin. Kung magwawakas ang ating buhay, hayain natin ang Panginoon na magpasya. Subalit habang pinapahiram pa tayo ng buhay na ito, ano man ang lungkot, ano man ang hirap, kumain ka. Hindi ko minamaliit ang lungkot, pero habang tumatagal, liliit din talaga yan. Ang kailangan lang, magtagal ka. At liliit, at liliit, at liliit yan. Parang barko. Nakatingin ka sa kanya, nandun ka sa pier, ang laki-laki ng barko. Pero habang umuusad ang barko at palayo ng palayo, paliit ng paliit ng paliit. Sa bawat pagdaan ng minuto at oras, lumiliit hanggang mawala sa iyong paningin. Ganon din ang lungkot. Lumiliit din yan. Ang mahalaga, sa pagdaan ng panahon, nandong kapat nakatayo at hindi ka pa tumalon doon sa dagat. Importante, patuloy na mabuhay. Sapagat ang buhay ay bigay ng Diyos, maraming nakalaan ng mga kasiyahan na naghihintay pa lang na datnin natin yung araw na yon. We must be alive and healthy and well when that day comes. Mga ngaral 5:8, ito ang isang mabuting bagay na aking nakita, nararapat lamang na kumain at uminom ang tao. Kung ano man ang kahulugan sa inyong buhay nung pagkain at pag-inom. But what is important is to nourish yourself, to nourish your body, to nourish your mind, to nourish your spirit, to nourish your emotion. The end of a dream is not the end of the world. The end of a relationship is not the end of life. The end of a project is not the end of all hope. May Diyos. At ang Diyos kasama natin sa lungkot at naghihintay din siya bukas kung tayo nakarecover na para bigyan tayo ng isang panibagong pag-asa. Ang tao dapat nabubuhay. Ipinaglalaban ang buhay. Do another David, lift up. Lift people up. Kumisan sa lungkot natin mga kapatid, nalilimutan natin na may ibang tao pang nalulungkot din. We want the entire world to be centered on us. Tayo ay aluin, alagaan, babyhin. Pero ang ginawa ni David, matapos ayusin ang kanyang sarili, inalala niya ang kanyang asawa na nalulungkot din naman. And he comforted her. He laid with her again. They resumed their happy moments together. And sure enough, she bore a child. And life went on. Kung nalulungkot kayo, namatay na rin ang bata, lift up your Bathsheba, whoever he or she is. Lift up other people who are also bereaved and saddened and affected. No? Lalong-lalo yun, naapektuhan ng lahat dahil sa pagkakamali naman ni David. So may tungkulin siya na ibangon din at tulungang tumayo yung mga taong natumba dahil sa bunga ng kanyang mga pagkakamali. We have a responsibility to ourselves and we also have responsibilities to others. May responsibilidad ka sa nagmamahal sa iyo. May responsibilidad ka sa pinapayagan mong magmahal sa iyo.
Yung pagmamahal kasi may responsibilidad eh. Pag mahal kita, may responsibilidad ako para sa'yo. I will keep myself safe for you. Dahil magdurusa ka pagka ako'y namatay, pagka ako'y nagkasakit. Mahal kita, so iingatan ko ang aking sarili na huwag matuksot sumama sa iba. Dahil magdudusa ka rin pang nangyari ito. So pag mahal mo ang isang tao, may pananagutan ka sa kanya. Kahit ikaw ay reckless, kaya mo ihampas ang katawan mo sa apat na sulok ng mundo, pero alang-alang sa mga nagmamahal sa'yo, hindi mo dapat ginagawa. Kindness. Lalong-lalo't pinapayagan mo silang magmahal sa'yo. Kahit nga hindi mo sila mahal eh, pero oras na tinanggap mo ang kanilang pagmamahal at pinayagan mong mahalin kanila, may pananagutan ka sa kanila. At yun dapat ay ating iniisip. Hindi mo pwedeng itapon ang iyong sarili, sirain ang iyong sarili na hindi madadamay ang mga nagmamahal sa'yo. Madalas, kahit kaya na nating tanggapin na ang sarili natin sirain, alang-alang sa mga minamahal natin, nagmamahal sa atin, tayo nagpapakatino, nagpapakatibay, nagpapakatatag. Unang Tesalonica 5, 11, 14. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo. Pasiglahin ang mahihinang loob at kalingain ang mga mahihina. Pagtiyagaan ninyo silang lahat. Sa'yo, baliwala na nagmamotorsiklo ka sa alambre, pero nagwo-worry yung asawa mo, utang na loob, sa kalsada ka na lang magmotorsiklo. Baliwala sa'yo na umuwi ka ng hating gabi dahil safe na safe ka, kilala mo yung sarili mo, maton ka, siga ka, pero yung nag-aalala para sa'yo, alang-alang sa kanila, agahan mo pag-uwi mo. Hindi ka nabubuhay para sa sarili lamang. Kailangan palakasin mo rin ang loob ng iba, lalo yung mga stakeholders sa buhay mo, na ano man ang mangyari, sila'y damay. Pangalawang Korinto 1:4, inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian, yung Diyos ang tinutukoy, upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinatanggap natin sa Kanya, ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. So bine-bless daw tayo ng Diyos para maging blessing sa iba. Pinapalakas para magpalakas sa iba. Hindi dahil ang lakas-lakas mo, sugod ka ng sugod, hindi mo inaalala yung mahihina ang loob na nag-aalala para sa'yo. Be kind, be good, especially to those people who care for you. Dapat laging iniisip ang ganitong mga bagay. And like David, make up. Pagtakpan ng mga kakulangan, punan ang mga kulang. Find alternatives, find replacements, find new things, new hope, new possibilities if the child is already dead. David laid with his wife, and Solomon was conceived, and Solomon was born. Kailangan baguhin ang pag-iisip. Kung sobrang nakalubog sa lungkot, kailangan baguhin ang takbo ng pag-iisip. Efeso 4:23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Kailangan ng patuloy na pagbabago. At ang dapat nating isipin, even if the child died, God has new blessings every day. You just have to be there next morning to receive that new blessing. Mga Panaghoy 3:22-24. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin at sa Kanya ako magtitiwala. The blessings of the Lord is new every morning. But you have got to be there when that morning comes so that you will receive the new blessing. How can you be there? Sleep through the night. Prepare yourself to wake up. Smile and behold life, because every new day brings hope. What situation can you change? Do what you can. Do what you must. Change the situation with God's help. But what situations must you accept? What situations can you not change? What situations can you not rise from? Do a David. Get up. Wash up. Dress up. Look up. And go up. Fill up. And make up. When you do that, your life will have a new turn. You will have a new hope. A new beginning.